Ayan, ayun na naman tayo. Magandang umaga at magandang hapon sa inyo kung nasan man kayo. Saang sulok ng mundo mga kamamo. Actually mga kamamo, alam mo naman, panakita mo yung kotse, nakasakay ako. Alam na, papasok na naman si kamamo. Ito na naman si kamamo. Wala na namang magawa. Ginawa na ng vlog lagi nasa sasakyan. Pasensya na kayo mga kamamo dahil walang time maghanap ng magandang ambience si kamamo para makapagkwentuhan. Kaya pagpasensyahan nyo na mga kamamo, hayaan nyo mga kamamo, pag nagkaroon tayo ng magandang at libreng oras mga kamamo, mamasyal tayo. Papakita ko sa inyo itong Saskatoon mga kamamo. Yan. For today's vlog mga kamamo nga pala, may nag-message ka sa akin sa sa Facebook, sa Messenger. Honestly, that's not the first time na may nag-message sa akin madalas. Ano ba yung nag-message? At ano ba ang sinabi sa message? Mga kamamo, usually syempre si kamamo madalas tayo mag-post ng kung ano sa Reels, mga YouTube natin, about sa mga American Buddhist natin, tapos about dito sa Canada. Siguro akala ng ibang tao, sa pagkakaano ng ibang tao is parang marami tayong pera or meron tayong pera. Mga kamamo, lahat naman ng tao may pera. Kung baga nga sa akin ng mga kamamo, sa totoo lang, yung mga tao lumalapit na yun mga kamamo, lahat sila mga kamamo, kung talagang may extra ko, mga kamamo, ibibigay ko. Buong puso akong magbibigay. Mag-aabot ako kahit magkano. Kilala naman yan ng kung sino man yung mga taong humingi na sa akin dati, hindi sila nagdalawang salita, nagbigay agad ako. Ako naman mga kamamaw is hindi naman ganun tayo katulad niya, nasa social media din tayo. Siyempre it doesn't mean magbigay o hindi, kailangan natin o dapat natin gawin, hindi mga kamamaw. Ako bilang si Jerwin, bilang si kamamaw mga kamamaw, kung talagang meron naman ako, ba't naman ako hindi magbibigay? Sa totoo lang maano yung konsensya ko sa kanya. Siyempre yung mga pinagdadaanan ng ibang tao mga kamamaw is kahit pa siguro yung ibang bagay din yung napagdaanan ko rin. Alam ko yung pakaramdam ng walang wala ka. Kaya mga kamama, ako sobrang pinagdarasal ko na nawa po sana Panginoon swertein tayo sa YouTube channel natin at kahit paano kung sakaling merong kinikita na yung YouTube channel natin is ma-share naman natin sa ibang tao. Gusto ko yun, excuse me. Pero syempre minsan dumarating tayo sa point mga kamama na minsan naiisip pa rin na mas pa-priority ko syempre, pasensya na kayo, mas pa-priority ko syempre yung mga anak ko, yung mga magulang ko, kung wala man o meron ako. Pero kung talaga sobra-sobra mga kamamo, talagang magbibigay tayo mga kamamo. Kanina may nag-message nga sa akin na humingi at tulong pambili daw niya ng pagkain. Na ano naman ako, talaga na ako konsensya mga kamamo dahil wala man ako maibigay. Although hindi ko siya kilala, basta random yun, random people na biglang magme-message sa akin, humihingi ng ganun. Nakakaano lang din mga kamamo na syempre ang sarap kaya makamamo ng pakaramdam na tumutulong sa kapwa. Sa totoo lang, masarap yun. Kaya di masabi ko naman sa inyo mga kamamo nung ano tayo, nung time na binata pa tayo is more on yung pera ko is binibigay ko sa magulang ko at sa mga kapatid ko. Di bali nang wala ako, basta meron lang sila. Ganun na yung pakaramdam kasi mga kamamo. Yun yung para sa akin yung iba na meron sila tapos hindi nila na ibibigay or nag-aano, kumbaga I'm not against sa kanila noon mga kamamo kasi kanya-kanya mo tayo pananaw sa buhay. Yung pananaw ko gano'n na parang di bali nang meron lang ako pambili ng konti sa akin, pero yung sobra-sobra na meron ako binibigay ko sa magulang ko at sa mga kapatid ko. Gano'n, masarap ang pakaramdam. Parang ang sarap matulog, ang sarap pagising mo nang galing sa tulog, ang sarap sa pakaramdam na pagising mo may natulungan kang tao. Ganun kasi honestly mga kamamaw, feeling ko yung naman ako sa mama ko at sa papa ko. Yung mama at papa ko talagang until na minsan nga pag pinapadalang ko, yung tipong pera na lang nila, pambili na lang minsan nila ng gamot, pinamimigay pa nila, ibinibigay pa nila dun sa mga taong mayroong may kailangan din ng tulong. Ganun kabait ng magulang ko. Kaya masasabi ko kumbaga minsan hindi ko na rin mapigilan nung magulang ko na magbigay ng magbigay kahit na wala naman talaga sila, kasi parang ano na nila yun
kumbaga ba sa buhay nila is hindi sila mapapakali pag hindi nila nagawang makatulong sa iba. Ganun yung magulang ko. Yun siguro mismo yung masasabi ko na hindi man material na bagay, pero yung pagrespeto at pagtanaw natin sa pagpapasalamat sa Panginoon o magbibigay ng mga blessing. Ganun kasi yung magulang. Kaya proud ako na naging anak tayo ni Domingo Capili at ni Elenita Capili. Ayan, shoutout sa inyo mga papa. Pasensya na, wala tayong mapadala ngayon. Yun na nga, syempre minsan wala na tayong mapadala din sa magulang natin, tapos may hihingi sa ating tulong. Minsan nagde-debate ng utak ko, sabi ko, kaya sabi mo 500 lang ba ibibigay mo, ano. Parang iniisip ko din minsan, kung may tao man ako tutulungan, unahin ko muna yung magulang ko, dahil yung magulang ko nangangailangan na rin yan. Syempre tumatanda na rin yung magulang natin, kaya mamahalin yung mga magulang nyo, dahil sila yung dahilan bakit nandito tayo sa mundong ibabaw. Yan. Kaya papasalamat kayo sa mga magulang nyo kapag nandyan pa. Sabihin nyo sa mga magulang nyo na mahal na mahal sila. Yun, pakita nyo yung pagmamahal nyo at pag-ano nyo. Pero normal lang naman kasi yan pag mga matatanda na talaga mga kamangoys, nag-iiba na rin ang mood. May mood swing na rin mga matatanda. Kaya paghahabang kayo bilang mga anak, abaan nyo yung pasensya nyo. Abaan nyo yung pasensya nyo when it comes sa pag-intindi sa mga magulang. Yun, ano ko lang, na-share ko lang kasi talagang ngayon nga na parang feeling ko wala man akong ginawang masama dun sa tao ngayon, wala kasi akong naibigay, nakukonsensya talaga mga kamama, honestly, hindi dahil para sa vlog, hindi, totoo lang mga kamama. Kasi ako, gumagawa tayo ng vlog pero hindi siya yung masasabi mo scripted or parang masabi lang na mabuti ka sa paningin ng mga manonood. Kung ano yung nakikita nyo kay Kamamaw sa vlog, ganun si Kamamaw sa totoo. Ganun ako, wala akong tinatago, wala akong dapat ipagmalaki or something, ganun, wala akong dapat ipagmalaki, ganun na Kamamaw. Basta what you see is what you get. Ganun si Kamamaw. Medyo maganda na yung panahon ngayon mga Kamamaw. Isang napakaliwalas na, so nagpaparamdam na ang spring talaga mga Kamamaw. Ang temperature ngayon is dito 0. Kakatakot itong mga tubong to. Mamaya ako nasasabayan. Tingnan nakakita ko yung mga Kamamaw pag parang naalala ko yung yung pelikulang yun, yung basta yun yung parang yung mga pag oras mo nakalimutan ko yun. Dahil naisip natin, balikan natin mamaya. Nakalimutan ko yun. Ayun, Final Destination. Yung ganun yung mga nakikita natin mga Kamamaw. Ilipat ko muna yung camera mga Kamamaw dahil yung sinag ng araw is madilim ang reflect sa ating camera. Nagbabalak na rin ako, papalinis ko na rin itong sasakyan bago mapasigi ko. Papadetail ko na siya kasi namakmak na yung madumi na siya sa loob. Hindi naman siya totally madumi kasi sa ibang sasakyan, pag titingnan may ibang sasakyan talaga dito makita may ibang sasakyan mga Kamamaw, matatakot kang umupo, lalo pag ibang lahi yung yung hindi naman lahat, ibig sabihin nagkakataon lang na mga nakikita kong may sasakyan na ganun yung mga talagang parang masabi lang na ginagamit ng nilang. Grabe mga Kamamaw, kahit sabihin mong makikisakay ka lang, parang hindi naman sa pag-aano, pasensya na sa word, parang pandidirian mo mga Kamamaw na uupo ka kasi napakadumi talaga. Kumbaga itong sasakyan ko, sa paningin ko madumi na siya. Nalilinis naman siya, napupunasan naman siya, pero hindi siya yung linis na talagang binabacuum ko lahat yung mga gilid-gilid. Ito papalinis natin, papadetail natin, papakita ko sa inyo paano mag-detail din dito sa Canada na sasakyan. Medyo pricey ng konti yung detail, mga around 150, pero nasa sa iyo kung pati yung makina palinis mo, yung labas papalinis ko na rin ito lahat para in one na lang. Sasabay ko na yung yung parang car wash nya. Ito pa mga Kamamaw, pag ganyan maputik, ang lakas ng windshield washer na ng sasakyan, sobra. Dahil madikit ka lang ng konti, medyo madikit ka ng konti ito sa sasakyan na yun, yung salamin mo sa harapan putik-putik na, so wawash mo na naman. Ilang magasto sa windshield washer pag gantong
maulan kasi maputik siya. Yan, tsaka ano, pasensya na ha pag talagang dumating sa point si kamamaw na may extra siya, pag may mga taong lumapit ng ganun, hindi kayo magdadalawang isip sa akin, hindi naman ako madamot. Tsaka ang pananaw naman natin din minsan sa ano natin is hindi naman lahat ng tao is maganda ang buhay or maganda ang ano nila. Ano ba yung tipong sa loob ng isang araw nila mabigyan mo sila pambili ng ulam, ang sarap sa pakaramdam nila yun. Kung sa'yo parang wala lang yung 500 din, sa kanila parang akala mo yung nanalo sila sa loto, ganun yung pakaramdam mga kamamo. Kaya ano lang talaga, dapat talaga maging ano tayo, mapagbigay din sa kapwa natin. Pero syempre kung wala ka naman talaga, huwag mo ipilit din, dahil isipin mo rin ang sarili mo, dahil kung nawalan ka, wala rin namang taong magsasabing may mag-aabot sa'yo, magbibigay sa'yo. Pero mas maganda na rin maging pananaw mo is di bali na magbigay kaysa ikaw yung bigyan. Mas masarap yung ganun. Di bali lang sila yung nangangailangan kaysa ikaw yung nangangailangan. Tsaka syempre uso din yung mga tinatawag natin mga parang mga utang na loob, yung mga ganyan na ano. Yun ang medyo iniiwasan natin mga kamamo, yung mga ganung senaryo na magkakaroon tayo ng parang mga utang na loob pa. Although syempre hindi mawawala yung darating ka sa point na minsan makakailangan ka din. Pag talagang yung bang nandun ka na sa point na talagang wala ka na, ibaba mo rin yung pride mo. Yung totoo yun. Lalo kung pamilyado kang tao, kung wala ka na at kailangan mo lang gawin yung bagay, lalo na, pero yung bagay na yun dapat mabuti, hindi yung sa masamang way mo gawin, sa kahit pa paano yung walang mapapahamak na kung sino man sa inyo ganun. Ibababa mo yung pride mo syempre, kasi kailangan mo na, lalo pag pinag-usapan mga anak na ko, ibang usapan yung mga kamamo. Darating sa point na yung mga bagay na hindi mo ginagawa pero para sa anak mo gagawin mo yung mga kamamo. Medyo napaaga tayo ng pasok ngayon, at kasi yung anak ko walang pasok sa school. So ako naman, sabi ko sa inyo, papasok lang maaga kasi gusto ko lang yung nakaupo tayo dyan sa may gilid, nag-aantay tayo ng oras ng pasok natin, nire-relax natin sarili natin. Yun yung mga bagay na gusto natin. Tsaka syempre maiba rin pala ako mga kamamaw, yung panahon ngayon dito sa kanila, usual pag winter time mga around 5 o'clock madilim na. Ngayon ramdam mo na talaga mga kamamaw, dahil even 6 to 6:30 mga kamamaw, maaraw pa rin. So ibig sabihin paano na ang spring, pabalik na. So syempre alam na nyo na yan, pag springtime at summertime maiwawalk na natin ng madalas ang ating mga alaga. Ngayon kasi mga kamamo, honestly siguro maraming nagtataka bakit kaya si kamamo pag winter hindi na niya malakad yung mga alaga niya. Sasagutin ko na rin yan mga kamamo. Hindi dahil sa malamig kaya hindi ko mailabas yung mga alaga natin mga kamamo. Sa mga hindi nakakalam, may tama na rin kasi mga kamamo yung tuhod ko. May tama na yung tuhod ni kamamo. So kung madulas at ilalakad ko yung mga aso, baka mamaya mapahamak pa yung mga alaga natin. Ayokong dumating sa point na pagsisihan ko yung bagay na ipipilit ko lang. So ngayon babalik kasi yung ano ko dito sa tuhod ko, parang ang sakit-sakit. Yung tipong may katulad niya, may tamang nakaupo lang ako, tapos biglang didiretso ito katulad yan, sample yan. Papahilit ko na nga ito bukas Ayun, pag ito, ini-stretch ko yung paa ko ngayon, ang sakit. Yung bang parang laging ngalay. So bukas nagpa-schedule na ako, magpapamasahe na ulit ako. Ano to kasi ang tagal ko na mga kamang mula nung nanganak si Hera. Sa sopa na lang ako natutulog. Hindi na ako natutulog sa kwarto namin ni Mrs. dahil nga nakakasanay natin si Chopper, walang kasama, may tuta pa dun Nakakawawa naman kasi si Hera at si Legend. Kung nasan ako, nandun si Legend. Kung nasan si mami niya, si Hera, kasi mas pipiliin niya yung kama kaysa sa akin. Ganun ako kamahal ni Hera. Mas pipiliin niya kami nasa kama sa gabi kaysa sa akin dahil mas komportable siya doon. Si Legend, kahit humiga ako sa labas, humiga ako sa sahig ng bahay namin, si Legend katabi ko yan, hindi aalis sa akin yan. Ganun ako kamahal ni Legend. Si Chopper naman, pwede naman siya, kaso nga lang
si Chopper masyadong malambing. May times kasi na baka mamaya tulog na tayo lahat, tapos pag nagising si Chopper kasi nanggigising yon. Sobrang lambing kasi ni Chopper, nanggigising yon. Pag pinakawalan ko siya at sasabay ko siya sa gabi na tutulog kami, sabay-sabay kami sa labas, ilalabas ko siya. Dila kasi ng dila sa mukha ko yun. So kung inaano ko pa, pag medyo nabakasyon ako, sasanayin ko siya ng nasa labas na talaga. Pero sa ngayon, doon na muna siya sa kulong kasi syempre nagkatrabaho din ako. Nahirapan din ako mag-adjust sa oras ng tulog ko. Kasi tinry ko nakaraan, dila siya ng dila. Parang gusto niya makapaglaro sa akin. Eh syempre baka mamaya matapat na kung kailan kalagitnaan nakatulugan ko. Pag nagising kasi ako, hindi na ako makakatulog. Yun mga kamamo. Ang reason ba't di ko masyadong nilalabas si Chopper. Wala naman problema si Chopper dahil si Chopper hindi naman nanginira ng gamit sa bahay. Wala naman na siyang inaano. Ang kulit lang talaga niya, gusto lang niya parang lagi siya nagpapalaro sa akin, lagi siya nagpapalambing sa akin. Si Legend parang si Chopper parang si Legend din yan. Kung nasaan ako, andun din yan. Pag umupo ako dito at pagod na siya sa kalalaro niya, uupo lang siya dun sa ibaba ng sopa, nakabantay lang sa akin. Automatic, every time na mag-move akong konti, gagalaw yun, titingin na yung dalawang magtatay na yun. Parang anino ko yung dalawa ngayon. Alam mo yung parang pakaramdam mga kamao ng bata ka, yung baby ka, tapos yung baby mo, ayaw niyang ialis yung tingin niya sa'yo, ganun yung dalawang alaga natin. Kaya kahit pa paano, kumbaga minsan kahit pagod ako sa trabaho, pag umuwi ako or stress ka sa mga iniisip-isipin mo sa mga buhay-buhay, pag nakikita ko yung mga alaga akong yan at nakakasama at nayayakap ko yung mga yan, nawawala ang pagod ko mga kamamo. Ganun ko sila kamahal. Kaya di ko talaga iniisip mga kamamo na sana, dinadasal ko palagi na sana humaba pang buhay ng mga alaga natin dahil parang kabiyak na ng buhay ko yung mga alagang aso ngayon. Marami kaming pinagdaanan sa buhay mga kamamo. Hindi ko pa nasasabi talaga sa vlog yun. Marami kaming pinagdaanan sa buhay mga kamamo. Pero mga kamamo, kung wala si Hera at Legend tong time na yun, baka kung napano na ang utak ni kamamo. Si Legend tsaka si Hera yung parang nagbigay ng kaligayahan at saka stress reliever ni kamamo nung time na may pinagdadaanan pa tayo. Pero syempre, yung mga problema ngayon mga kamamo, ibibigay naman, hindi naman ibibigay sa ni Lord yan kung hindi mo kaya. Ganun si Lord. Basta si Lord, bibigyan ka lang niya pagsubok. Kaya ka lang naman yung bibigyan pagsubok minsan dahil gusto niyang matuto ka sa mga bagay-bagay at maging matatag ka. Yun ang plano ni Lord, but ginagawa niya mga bagay-bagay. Kaya minsan pag may mga pinagdadaanan kayo, magdasal lang kayo sa taas. Lagi niyong isipin na pagsubok lang yan, malalagpasan ko din yan. Dahil hindi naman ibibigay sa iyo mga kamamo kung hindi nyo kaya yan. Sa totoo lang. Kaya dasal lang ang pinaka mabisang bagay or mabisang kumbaga agimat natin para malagpasan natin yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. So ayan mga kamamo, at ako'y papasok na muna at makapagtimpla tayo ng kape. See you later. Yan mga kamamaw, kinuha ko muna yung sasakyan ko, lalagay ko sa may harapan. At in 20 minutes nag-out na tayo mga kamamaw. Tapos na naman ang araw ng ating trabaho. At last day natin bukas. Tapos sa susunod na araw is day off. Makakasama na naman natin yung ating mga American bullies. Big. Yan, comment lang kayo sa ano nga pala natin mga kamamo, sa comment box natin para kahit pa paano may napapag-usapan tayo. Pero napapansin ko talaga mga kamamo, honestly dun sa vlog natin, medyo marami naman ang views, kaso walang masyado nagko-comment. So napapansin ko siguro yung kadalasan siguro mga kamamo talaga na nakakapanood ng YouTube channel natin is yung lumalabas talaga sa television nila. Yun yung nakikita ko kasi kung honestly ko ang nanonood talaga ng ating vlog is yung mga subscriber natin, siguro pwede rin tinatamad mag-comment, yung mga ganun bang ano. Pero nagpapasalamat pa rin ako talaga mga kamamo dahil nanonood kayo sa vlog natin. Isa lang iniisip ko lang kasi minsan sabi ko, imposible naman ka mga kamamo lahat ng mga
views ng ating video every time is siguro nasa 50% nun yung mga nakasubscribe sa atin. Yun nga lang, sana sipagin kayo minsan, mag-comment din kayo dun sa ano natin, sa YouTube channel natin, para kahit pa paano meron tayong napapag-usapan, tsaka kung magbibigay kayo ng kahit anong topic, kung kaya natin gawin natin yung mga kamamaw. Lalo na mga kamamaw, yung mas interesado ako sa mga tanong nyo na yung mas makakatulong ba sa ibang tao, yun ang gusto ko mga kamamaw. Kaya ako sabik ako tuwing sisilipin ko yung YouTube channel natin, tinitingnan ko kung may comment pa doon. Although hindi ko pa talaga uli nababalikan yung mga dating mga past na vlog. Pero usually kasi mga kamamaw, meron na rin kasi akong YouTube studio sa cellphone ko. Kaya automatic kung magko-comment yung mga viewers natin o kaya yung mga subscriber natin, kahit na parang from the last 1 year ago na video natin, kung magko-comment sila, magpapapap yun sa cellphone ko. Kaya malalaman ko talaga kung may nagko-comment. Usually naman pag may ganon, sinisilip ko yun. Kasi halagyan natin ng reaction tag dito, like tsaka heart reaction, tsaka minsan pag may tanong sila dun sa video na yun, sinasagot ko dun right away dun. Pero may mga times tayo na parang katulad yan, yung mga nagtatanong ng papi natin, minsan hindi ko kino-comment kasi kung magkano yung presyo ng alaga natin sa comment box natin. Mas gusto kong pag-usapan, tsaka mas magandang pag-usapan ng personal para sa akin, kasi para mas professional kaysa dun sa mag-uusap tayo sa comment box tapos ang pinag-uusapan natin kung magkano ba nabibenta yung mga alaga natin. Siyempre, kumbaga, para sa akin gusto ko privado yun. Ayoko sana maintindihan nyo. Tsaka talaga naman dapat yun talaga, kasi parang part ng business na rin ng style ng pagbebenta natin ng gusto ko maayos, tsaka safe yung buyer tsaka yung kliyente. Yun yung inaano ko, yun ang iniingatan ko din Ayun mga kamamaw, natapos na naman ang araw natin. Sana sa mga susunod na vlog is makaisip tayo ng maganda at medyo entertaining na content mga kamamaw. Kaya nandito ako, humingi ako ng tulong sa inyo na sana magbigay kayo ng komento or mag-share kayo ng any thoughts nyo about sa kung ano bang magagandang content na pwede natin gawin sa vlog natin. Usually nandito tayo sa Canada, and then at the same time American Bully Breeder tayo. Kung may mga question kayo or mga something na gusto nyong malaman, pwede ko namang i-research para sa inyo, para sa next vlog natin may pakita ko at may explain ko yung mga tanong nyo. And mga kamamaw, hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.